Mga gawain ng mga pari sa Holy Friday. Ang mga pari ay may mahalagang ginagampanan sa paggunita ng pagkakasakit at pagkamatay ni Jesus. Narito ang mga pangunahing gawain ng mga pari sa araw na ito. Una, pangunguna sa liturgical celebration ng paggunita sa pagkasakit ng Panginoon. Hindi ito isang misa, kundi isang espesyal na seremonyang liturhikal na binubuo ng tatlong bahagi. Pagbabasa ng salita ng Diyos, kabilang ang passion narrative mula sa Ebanghelyo ni Juan. Pagdarasal ng pangkalahatang panalangin ng bayan na mas mahaba at mas detalyado kaysa karaniwang misa. Pangatlo, pagpupugay sa banal na krus. Ito'y tinatawag na veneration of the cross, kung saan pinapakita ng mga tao ang kanilang debosyon sa krus ni Kristo. Ang kasunod, ang paghahatid ng banal na komunyon gamit ang mga ostiyang na consecrate na noong Huwebes Santo. Ang ikalawa, pagbubuo ng 7 last word, ito tinatawag na Siete Palabras. Karaniwang nangyayari ito sa hapon, kung saan nagbabahagi ang mga pari ng pagnilay-nilay tungkol sa huling 7 wika ni Jesus sa krus. Ang ikatlo, pangunguna sa prosesyon. Sa maraming lugar sa Pilipinas, nangunguna rin ang pari sa prosesyon ng Santo Entero, ang imahe ni Jesus na patay na bilang bahagi ng debosyon ng mga tao. Ang pang-apat, pagtuturo at pagnilay-nilay. Ang mga pari ay nagbabahagi ng pagnilay-nilay upang mapalalimin ang pagkaunawa ng mga mananampalataya sa kahulugan ng sakripisyo ni Jesus. Panglima, pagdarasal at katahimikan. Mula sa pagkatapos ng seremonya ng Biyernes Santo hanggang Sabado de Gloria, tahimik ang simbahan. Hindi rin ginaganap ang misa, kaya't ang mga pari ay abala sa personal na panalangin at paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ito ang mga gawain ng ating inang simbahan. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see.
He gave his life upon the cross, eternal life to keep. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.